happy nga ba ang pagsalubong ng New Year? Lalo na't ito pong mga tinatamaan ng flu ngayon, ano, Sek? Kami lamang po sa bahay, nadali na, pero nakatapos din. Pero Sek, ano ba yung kasalukuyan ngang assessment ng DOH dito nga po sa banta ng super flu sa Pilipinas? Well, wala pa dito no sa Northern Hemisphere yung influenza A, H3N2, subclade K. Yun ang pangalan ng kumakalat ngayon sa Estados Unidos, sa Europa at sa United Kingdom. At medyo naiiwasan niya yung epekto nung nagpabakuna. So apparently yung mutation niya, naalala niyo yung COVID-19, ganun din, nag-mutate. So itong bagong mutation na to, nakakaiwas dun sa kahit bakunado, kaya nako-confine yung mga pasyente. So medyo marami ang cases nila ng flu sa Estados Unidos. Binabantayan natin dito, tumataas din ang ating flu season, pero yung H3N1 nakasama yon dun sa Southern Hemisphere na bakuna na binibigay natin. So wala pa tayong reports na ganyang cases, and ang takot ko lang syempre, may mga nagta-travel, nagpupunta ng Northern Hemisphere, abroad, at pwedeng mag-uwi ng virus na yan. But so far, ang sinasabi po natin ay wala pa tayo na naitatalang kaso nito dito sa bansa. That is correct. Wala pa tayong natatala, at babantayan natin kung dadami yung cases na H3N1 subclade K ang tawag doon. At para lamang din po malinaw ulit, ano, Sek, ay wala tayong dahilan para mag-panic pa sa ngayon. Walang dahilan para mag-panic, pero mag-a-advise pa rin ako ng precautions. No? Nagpa-party tayo, nagkikita-kita. Kung kayo may ubo, may sipon, maglagi na lang sa bahay. At kung uubo at sisinga, kailangan cough etiquette, i-cover niyo yung face niyo. Huwag kayong pumunta sa mga public na, ano yung tawag dito, sa mall or sa kainan or kaya sa party. Ano po yung malinaw na pagkakaiba, Secretary Herbosa, ng sintomas ng super flu kumpara nga sa ordinaryong trangkaso o COVID-19? Well, pareho din yan. No? Yung COVID-19, kasama yan dun sa tinatawag naming influenza-like illnesses na minomonitor ng ating Epidemiology Bureau. So yan, coryza, yung COVID-19, yung influenza A, influenza B, at iba pang acute respiratory illness. So ito nag-i-spread lahat by airborne. No? Pag naubuhan ka, nagsalita ka, pwede mo makuha ito. Ang dangerous ito ay yung ating mga elderly, mga senior citizens, at yung mga may comorbidity, may ibang sakit, may cancer, nagda-dialysis, sila yung magiging serious pag na-infect sila nitong mga influenza bugs na ito. Sabi nyo nga po, ito yung mga high risk. Ang tanong, epektibo pa rin po ba yung kasalukuyang flu vaccine laban po dito sa super flu? Well, yung super flu, parang yun yung naiiwasan yung immunity na binibigay nung vaccine na binigay nila sa Northern Hemisphere. Iba ho kasi yung bakunang binibigay nila sa Northern Hemisphere sa mga may winter. Dito sa atin, sa Southern, na mas mainit ang panahon. So magkaiba kasi yung strain. Pinipredict yan ng World Health Organization at mga expert kung ano yung most likely. Itong subclade K, nag-mutate ito. And kagaya nung dati, ito yung umiiwas doon sa mga antibodies ng binibigay na bakuna. So dumami yung cases nito. May plano po ba ang DOH na magpatupad ng mas mahigpit na surveillance o health advisories kaugnay nga po nitong banta ng flu ngayong season? Well, we continue to have the surveillance. Yung flu, meron tinatawag na GSAID, yung Global Initiative ng Surveillance for this influenza illnesses. Nagre-report tayo dyan. At tayo, nag-random sample tayo ng mga flu cases natin, lalo na yung mga na-serious na ospital, para malaman natin kung anong variant yung nakikita natin. And ginagawa yan sa RITM. Oo nga po. So, paano natin malalaman yun, Sek? Kasi nga po, pag-usapan natin yung mga senyales, sintomas, pareho lamang. Pero paano natin masisiguro at nakakasiguro pa rin tayo ngayon na hindi pa nakakapasok itong variant na ito, itong strain na ito, dito po sa ating bansa kung halos pareho lamang naman yung mga senyales, sintomas. Hindi din naman natin lahat yan itetest, di ba? Kung anong strain ang tumama. Hindi lahat. Hindi lahat tinetest kasi mahal yung Yes. testing, yung sequencing, para ma-identify mo yung subclade niya at saka yung
yung variant niya. Pero pareho rin ang treatment, whatever it is, kahit anong subclade, pareho lang naman ang treatment niyan. Supportive treatment, kung magkaka-secondary infection, bibigyan ng antibiotic. Ang binabantayan dyan, yung elderly and with comorbidity kasi pwedeng mamatay, ma-ICU. So yun yung problema nila sa ibang bansa. Marami silang mga senior citizen. Kung ikaw ay bata, most likely magkakasakit ka a few days, pagkatapos babawi ka na at magaling ka na uli. So far po, yung mga kaso natin ng flu po dito sa bansa ay gaano na po rin karami? Ano po ang update? Alarming po ba yung numero? At may mga naitala na po ba, lalo na sa mga seniors po natin na namatay because of this flu, this season? Cheryl, ang flu season natin hindi during December. Ang flu season natin during the rainy season. Okay. Baliktad tayo. So, habang winter, doon nagkataas ang flu. Tayo naman, habang summer sa kanila, tag-ulan dito, doon dumadami yung flu season natin. Kaya yung flu vaccine natin, binibigay natin yan April, May. Meron pa rin mga flu cases, of course, kasi all year round yan. Pero mas binabantayan ko yung mga nasabugan ng mga paputok na bata Yeah. at saka yung mga acute heart attack at saka mga acute stroke. Yun ang mga binabantayan natin ngayon. Handa po ba ang mga ospital natin at health facilities sakaling tumaas po ang flu cases? At may nakikita po ba tayo kahit na hindi flu season ngayong December, nakakakita pa rin po ba tayo ng pagtaas sa bilang? Cheryl, hindi lahat ng flu cases kino-confine. Yun lang serious na admittable ang kailangan i-confine. So kung ikaw ay may comorbidity or matanda at pwedeng magkaroon ng secondary infection, yan lang ang i-recommend ma-confine. Pagka regular flu, sa bahay lang ginagamot yan. Pero siguro po hindi natin maikakaila, no, Sec, na kagaya nga po sabi ko sa amin sa bahay, talagang nadali kami, buong bahay pero nakarecover na po ang lahat. Self-limiting naman, nakaka-recover ka naman ng on your own basta tugunan ng tama, di po ba? Yung mga gamot for flu. Yeah, ang key dyan, wag mo ikalat. Kasi nasa bahay, may isang magkasakit, dapat mag-isolate siya. Natutunan na natin how to isolate, self-isolate, mag-wear ng mask, wag ka ma-infect na ibang kasama sa bahay. Lalo na kung may kasama ka sa bahay na may edad or immunocompromised, may cancer, may kidney disease. Dapat mag-iingat ka talaga at magsuot ng mask kung ikaw yung infected. So very important ka, no? Let us not spread the virus. Kailangan kung ikaw bata, nagpa-party ka, nakuha mo yung infection, once masama na pakiramdam mo, magkulong ka na sa kwarto, mag-self-isolate ka na at mag-mask ka kung kailangan mo makihalubilo. Bago ko po iwanan itong isyong ito, siguro huli, paalala po, sabi nyo nga, binibigay natin yung vaccine ay bandang April and May. Dun sa mga iba, pwede pa ba? Kung hindi sila nakakuha ng flu vaccine, can they still get and be protected? Yes, available naman ang mga vaccine sa ating mga ospital. Pwede naman magpa-vaccinate. Lalo na elderly natin binibigay ang vaccine. Hindi lahat ng tao binibigyan ng flu vaccine. So we give it to the immunocompromised and the senior citizen.